So, ayan po, magandang araw po sa inyong lahat mga madam sir, mga boss, mga lods, mga lodi. So, andito po ako ngayon sa bayan po ng Umingan, Pangasinan. At mag-isa ko lang po ngayon dahil yung mga kasama ko ay meron po silang mga pinuntahan. So, ako po muna mag-isa at malapit naman po ito sa bahay ng aking pamilya ng aking asawa. So, ipapakita ko pong property po sa inyo dito ay 4.3 hectare po ito. Ito po yung property. 4.3 hectare na ito po ay mango farm. Meron po mga puno ng Jimelina, may fish pan, at may mga iba-ibang puno rin po. May mga mahogany. Ang mangga po niya yata nasa mga nasa 50 yata, more or less. Ayan, 4.3 hectare po ito. At ang presyo po nito ay 260 per square meter. Dito po sa bayan ng Umingan, Pangasinan. At maluwang po yung kanyang entrada. Simula po dito. Yan, pag ganun na po yan. Ayan, ipapakita ko po sa yung kanyang Google Map para makita niyo po yung shape po niya. Pero try ko pa rin pong hanapin yung kanyang lot plan, baka mahanap ko pa po. So, kami po ay nakadirect, o ako po ay nakadirect mismo. O yung team po namin nakadirect po mismo sa mismong may-ari po ng property na ito. Ayan, tinawag niya po sa amin nung nakarang araw. Sabi sa akin, Jay, ibenta ko na yung property ko, sabi niya. So, sige po sir, kako, hanapan natin ng hanapan po namin ng client, baka sakaling mahanapan po namin. So, 260 po per square meter po yung kanyang presyo sa property nito. At ito nga po ay yan, yung tito ng uncle ko dumaan. So, maluwang po yung kanyang entrada. Ayan po, at hanggang doon pa po yan. So, may gate po doon, may gate. At dito pa lang sa harap po niya, sementado na po. At ito nga po, going po ito sa National Highway. Mga ilang, siguro may 1 kilometro lang po siguro dito. Tapos dito rin, going din po sa National Highway. Mga, siguro nasa mga kulang 2 kilometro naman po dito sa side na to. So sa town proper, ang layo po niya sa town proper na sa mga, siguro mga 10 kilometers. Sa town proper ng Balungaw, siguro nasa mga 5 kilometers lang. Sa T-Plex exit sa May Carmen, ang estimate ko po siguro nasa mga 10 to 15 minutes driving na po. Sa Manila, mga 3 oras po. Ayan. So dito po kasi ay nasira yung bakod dito. Nasira. Kasi may mga nagsuga po ng dito ng baka. Yung mga baka nila. So at least na-maintain naman po dahil tignan po, ganda po tignan. Yung mga damo po niya, hindi malalaki din sa part na ito. Dito po sa part na yun, may mga puno na po ng mangga. Ayan po. Pero in case na kayo po makabili, ay babakuran na po natin to. Kailangan po natin bakuran para at least ma-secured yung perimeter nyo para hindi po mapasok ng mga hayop. At dito sa part na ito, andyan po yung mga mangga po niya, yung mango farm po niya. At andyan din po yung mga Jimelina, mga puno ng Jimelina. Siguro estimate ko na sa mga 500 o 1,000 siguro na puno ng Jimelina yan. Kasi ang dami. Tapos dito nga po may gate po siya. Hindi nga na po naayos na pinturahan na. Pero tignan nyo naman po yung kanyang pundasyon. Nakabuhos tapos bakal yung And then dito sa part na to, nabakuran na rin po. May bakod na po dyan. Tapos sa part na yun, may bakod na rin po sa bandor. Kaso nga lang, pero kailangan natin pa rin ayusin kasi yung mga binakod po nila ay nasisira na. Kagaya po sa harap. Tignan nyo po yung mga bakod po doon. Ang poste niya kahoy. Tapos hagwar, barbwire, tapos nasisira na nga po eh. Tapos dun sa part na yun, may bakod rin pero ganoon din, nasisira din po. So kailangan natin isaayos po ito. Sa property po na to, 4.3 hectare, malinis po ang kanyang titulo. TCT, e-title na po, electronic title. Nakadirect po kami mismo sa mismong may-ari. At yun nga po, buhay pa po sila. At yun nga po, electronic title na po sila, talagang deed of obsolete sale po ito agad. Sa presyo po niyang 260 per square meter, depende na po yan kung negotiable pa po sa seller. Dahil yun nga po sinabi sa amin, i-presyo nyo ng 260. Pero yun nga po, wala naman pong buyer na hindi po tatawad. So, ang na lang po namin dito, in case na magustuhan yung property nito, mas maganda mapuntahan nyo muna ng personal. At kung makapag-decide po kayo na gusto nyong i-purchase tong property na ito at gusto nyo pa i-negotiate yung price, mas maganda po na yung mismong seller na lang po yung kakausapin natin sa property po na ito. Pwede natin silang puntahan sa kanilang lugar. Ayan, mag-schedule lang po tayo. At
tignan po, kitang-kita po dito yung ano, yung bundok ng Balongaw, Mount Balongaw na tinatawag. At dito nga po, maganda, ang ganda po tignan po dito dahil na-maintain po yung damo ng mga hayops, o mas maganda talaga may alaga kayong hayop dito. So itong property na to, pwede nyo gawing alagaan ng mga hayop, baka, kambing, mga manok, pero wag lang po yung poultry o piggery, bawal po. Pwede kayong magtayo ng bahay, residential, mas maganda nga may yung para meron po kayong bakasyonan. Maganda po ito para maganda po itong property na para sa bakasyonan nyo. Ayan, nabubulol tuloy ako. Ano yun, investment, pwede rin po, maganda rin po. Retirement, maganda rin po ito. Kaya ito po ay dati pong bukid, kaso nga lang hindi na po pinatamnan ng may-ari. Dahil yun nga po, siguro sa busy na po siguro sila sa kanilang trabaho. Ayan, so kaya pinapabenta na po. At ito nga po ay, ayun nga po sabi ko, mango farm, at may mga iba't ibang puno. Sa loob po niyan, andyan, mayroon po mga puno ng mga santol, mga iba't ibang mga puno. Andyan po sa loob niyan. Tapos andyan po yung mga maraming puno ng mangga po. Hanggang doon pa po yan. Kaya maluwang, 4.3 hectare po ito. Maluwang. Kaya try ko na lang pupuntahan yung kung saan po ako aabot. Diyan sa part po kasi na dyan medyo masukal po yung loob ng manggahan. Kasi wala po silang caretaker na nilagay po dito. Kaya wala po naglilinis. So pag kayo po nakabili po dito, yun nga po ay kailangan po natin ng caretaker. Kami na lang po magsasuggest po. Pwede ko pong isuggest yung mga bayaw ko po dahil malapit lang naman po sila dito sa property na ito, para at least mabigyan ko po sila ng trabaho. Yan po. Ang ganda pa po yan. Pag ganun po yan. Kasama pa po yung mga mahogany po na yun. Tapos gumanon na po yan. Tapos yan po yung mga manggahan po niya sa part na yan. So maluwang. Kaya nga po dito may mga alaga silang mga baka. Pero itong mga baka na to ay hindi po sa may-ari. Nakikipastol lang po sila sa loob para at least na-maintain po yung kanyang damo. So dyan sa part, itong part po na ito, andyan naman po yung fish pan. So tara natin tignan yung fish pan po niya. And then dun sa part po na yun, andyan po yung, doon po yung deep well. Nakita ko yung tubo dito eh. Andun po yung deep well. Pero wala pa po siyang ano, yung pitchel o ano man, yung gripo, wala pa. Tubo lang po. So ito yung kanyang fish pan. Ayan po. Pero ito wala pong laman. Kasi yun nga po sabi ko, wala pong caretaker po ito. Ayun o. May mga ano pa, may mga palaka pa, may palaka. Ayan. So tignan niyo po yung kanyang ano, manggahan. Medyo masukal lang po talaga kaya hindi ko lang po mapasok. Yun nga po, pasensya na rin po dahil wala po kaming drone video sa property na to dahil sa kadahilanan kailangan po naming dalhin yung drone video po namin sa repair shop ng drone dahil hindi nga po gumagana yung gimbal po ng aming drone. Kaya sa video nyo na po muna makikita. Yan po. So ang ganda po na ito. Ang ganda ng property na ito. Nakaseparate yung part na malinis na marami kang pwedeng gawin. At andito yung mga manggahan niya. Andyan yung mga Jimelina. Kaya maganda po. Kaya maganda po itong sa investment nyo po, retirement. Magandang i-develop. Pwede po gawing farm resort. O ano pa yung pwede nyo i-develop po dito in case po na kayo po makabili. 260 per square meter. Nasa mga anong po siguro yun? Nasa mga 11 million, mga ganun po siguro yung presyo. Yan po. So andyan po yung manggahan. Yan po. Okay. So pasensya na kung hindi ko po makapasok sa loob ng kanyang manggahan. At yun nga po sabi ko sa inyo, damo. Kaya kailangan po linisan muna bago natin ano. Ayan. So paglilinis naman po, may mga tao naman po kami na pwede nating kontratahin sa presyo para at least malinisan po nila. And then ganoon din po sa pagbabakod, nangongontrata rin po kami para makapagbigay po kami ng trabaho sa mga kagaya po naming wala pong trabaho. Ayan, sa mga kapwa namin o mga kasama namin sa church na nangangailangan po ng trabaho, at least makapagbigay po kami sa kanila. Ayan. So
In case po na may katanungan pa po kayo regarding po sa property na ito, tawag lang po kayo sa akin. At ulitin ko po, ito po ay 4.3 hectare na ang presyo po niya is 260 per square meter. At dito nga po sa bayan ng Mingan, located itong property nito. Hindi po extrajudicial to, buhay yung nakapakanan sa title, naka-electronic title na po. Kaya deed of absolute sale po. Ayan. Kung may ibang katanungan, tawag lang po kayo sa akin. Andyan po yung number ko naka-plus sa screen. At pwede nyo akong tawagan sa Viber, sa WhatsApp, sa Messenger. And pumamili na lang po kayo kung saan nyo ko pwedeng kontakin. So hanggang dito po muna. At maraming salamat po sa inyo lahat. At God bless po.